principle of living by faith. Everybody says, the principle of living by faith. Ito po yung prinsipyo ng mga tao, mga Kristiyano na nabubuhay sa pananampalataya. At ito pong ating pag-aaralan ngayon ay prinsipyo ng isang great apostle. Walang iba kundi si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ang isa po sa talagang makapapansin po natin talaga na kahit ano ang pinagdaanan sa buhay, ano ang naranasan sa buhay, emotionally suffering, physically suffering, napakadami po niyang pinagdaanan, wala po siyang nabuong pamilya, hindi na po siya nagpamilya, hindi po siya nagkaasawa, hindi siya nagkaanak, sapagkat siya po'y ibinigay na po, inilaan po niya ang kanyang sarili para sa Panginoon. Pero makikita po natin sa kabila ng lahat, ang tindi po ng pinagdaan ng kalungkutan, kasipayuan, sa buhay ng lingkod ng Diyos ni Apostol Pablo. Pero makikita po natin yung topic natin pag-aaralan ngayon, siya po yung great example na kung saan sa talaga yung prinsipyo niya talagang siya nabubuhay sa pananampalataya. The principle of living by faith. Ito po yung isa po sa talaga sa dapat talagang maranasan ng bawat isa pong Kristiyano, bawat isang mananampalataya talaga pong ang prinsipyo talaga niya ay siya'y nabubuhay, siya'y tumatayo, tumitindig, naninindigan sa pananampalataya at pananalig at pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 7. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we live by faith, not by sight. Makikita po natin si Apostol Pablo, siya po ang sumulat ng aklat ng Korinto na nabubuhay siya sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat maraming Kristiyano, maraming mananampalataya, maraming lingkod ng Diyos, kapag hindi maganda ang nakikita, kapag hindi maganda ang kapaligiran, kapag hindi maganda ang pinagdadaanan sa buhay, kapag hindi maganda ang sitwasyon, yung pananampalataya niya damay. Ang malaking kaibahan po sa isang Kristiyanong hindi nakatuon sa nakikita, kundi nakatuon sa magagawa ng Diyos, yan po yung prinsipyong nabubuhay sa pananampalataya. Na kahit hindi maganda ang pinagdadaanan, kahit hindi maganda ang nararanasan, kahit hindi maganda ang nangyayari sa kapaligiran, at mismo yung kanyang buhay ay dumadaan siya sa iba't ibang negative situation, pero still, ang kanyang prinsipyo ay nabubuhay sa pananampalataya. Yan po si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po, kapag binasa po natin ang kanyang istorya ng buhay, kapag binasa po natin ang kanyang talambuhay na matagpuan po sa Bilbia, ay tunay nga pong siya po yung tanging isa sa pinaka-worst apostle na talagang matitindi ang pinagdaanan sa kanyang buhay, pananampalataya, sa kanyang paglilingkod, pero hindi bumitaw, hindi tumalikod, hindi siya talaga nagbalik sa dati niyang buhay, bagkos siya ang may sabi in the book of Philippians chapter 1 verse 21, to live is for Christ and to die is gain. Makikita po natin yung napakatinding prinsipyo ni Pablo na mamamatay siya na naglilingkod, anumang uring kamatayan, pero yung buhay niyang iyon ay ilalaan niya sa Panginoon. At ang sabi niya, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. At yung po talagang sinabi niya na yun ay talagang, yung po talaga ay pinanghawakan niya, ipinamuhay niya. Kaya talagang siya po ang great example, the principle of living by faith. Kaya mga kapatid, sabi din po niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18, siya rin po ang may sabi nito ng kanyang sulatan, ang kanyang mga kapatid sa lungsod ng Korinto. Sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18, kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawan lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Verse 17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Verse 18, kaya't ang paningin namin nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ito po yung napakagandang binitawang mga kataga,
prinsipyo ni Apostol Pablo ng kanya pong sinulatan ang mga unang mananampalataya sa lungsod ng Corinto. Unang-una, ano po yung prinsipyo ni Pablo sa kanyang buhay, relasyon at pananampalataya sa ating Panginoon? Number 1, never become discouraged. Naintindihan niya na kapag ikay naglilingkod sa Panginoon, kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, hindi po maiiwasan na hindi ka panghihinaan ng loob, hindi ka madidiscourage, hindi ka madidisappoint. Sapagkat yan talaga ay kasama sa paglilingkod, sa pagsunod sa ating Panginoon. Napakaraming discouragement, napakaraming disappointment ang mararanasan ng bawat isang mananampalataya habang sumusunod tayo, habang tayo humahakbang pasulong sa Panginoon, habang tayo naglilingkod sa Panginoon. Nandyan lagi ang mga discouragement sa ating buhay, sa ating hanap buhay, sa ating pamilya, o whatever. Nandyan lahat yan sa kapaligiran, sa ating sitwasyon. Napakaraming makikita nating mga discouragement. Pero ang kagandahan kay Pablo, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. My beloved brothers and sisters, tatapatin ko po kayo, ang maging mananampalataya at maglingkod sa Diyos ay hindi po ito madali. Habang tayo tapat na naglilingkod, habang tayo tapat at masigasig na sumusunod sa Panginoon, napakarami nating kakaharapin sa harap, sa tagiliran, sa kaliwa at sa kanan, sa likod. Nakapaligid sa atin ang pagdadaanan natin ng mga discouragement para panghinain ka ng loob, para panlupaypayin ka, para pahintuin ka, para i-discourage ka, para i-disappoint ka. At isang araw ay parang gusto mo nang subukot, sabihin mo na lang, ayoko na Lord. Babalik na lang ako sa dati. Kasi ganito pala ang sumunod sa iyo. Ganito pala ang maglingkod sa iyo. Napakahirap. Pero ang ating pong pinag-aaralan ay ang great example na ibinigay sa atin ni Apostol Pablo. The principle of living by faith. Sabi ni Pablo, never become discouraged. Hindi ako pinanghihinaan ng loob. Hindi ako hihinto. Hindi ako titigil. Hindi ako tatalikod sa iyo, Panginoon. Kahit ano ang nangyayari sa buhay ko, kahit ano ang nakikita ko, kahit ano ang naririnig ko, kahit ano ang nararamdaman ko. Sinasabi ni Pablo, hindi ako panghihinaan ng loob. Ano po ang sabi? Ano po ba yung mga mabibigat na pinagdaanan ni Pablo? Bibigyan ko po kayo ng ilang halimbawa ng mga bibigat na pinagdaan ni Pablo physically, emotionally na pinagdaanan po niya. Doon sa aklat ng 2 Corinthians chapter 6 verse 8. Sabi po diyan ni Pablo, naranasan kong parangalan at siraang puri. Gaano po kasakit na ikaw ay dumaan na pinarangalan ka, pero naranasan mo naman na ikaw ay siraang puri. Ano po yung ibig sabihin ng siraang puri? Yung i-dishonor ka, i-disrespect ka, na kahit maganda yung sinasabi mo, sinisiraan ka. Baliktad. Baliktad ang nararanasan mo. Gumagawa ka ng mabuti pero pangit yung kumakalat na balita. Hindi nakikita yung ginagawa mong tama, pero ang kumakalat na balita ay yung ginagawa mong hindi maganda. Sinisiraang puri. Ito yung naranasan ni Pablo na napakasakit na itinalaga niya yung kanyang buhay, idinededicate niya sa Panginoon. Talagang hindi na nagpamilya, hindi na nangarap, pero naranasan pa rin niya na siya ay ibagsak, i-down, pagkaisahan, pagtulong-tulungan. At siya po ay i-dishonor, i-disrespect at siniraang puri. Winasak ang kanyang pagkatao, ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad. At sabi pa po dito, laitin at papurihan. Naranasan po niyang pinapurihan, pero naranasan din po niyang nilait. Pinintasan, kinutiya, pinagwikaan ng masasakit na salita. Yun po yung tinatawag na emotionally suffering.
Napakahirap po nun. Ang isa po sa pinakamabigat na mararanasan po ng isang manampalataya ay yung tinatawag na emotionally suffering. Kasi po kahit nakahiga ka, kahit natutulog ka, kahit ano ginagawa mo, parang robot ka, pero nararamdaman mo yung sakit, nararamdaman mo yung kirot kasi pinagwiwikaan ka ng hindi maganda, pinagbibintangan ka ng hindi maganda, sinisira yung pangalan mo. Yan po'y naranasan po ni Pablo lahat. At sabi pa po dyan, ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ang isa sa pinakamabigat na naranasan ni Pablo ay siya po'y pinagbintangan na sinungaling. Bagamat puro salita ng Diyos ang kanyang ipinapahayag, bagamat puro encouragement ang kanyang isinusulat sa kanyang mga kapatid in different places. Pero siya po'y itinuring na sinungaling. Pero makikita po natin sa kabila ng lahat, sinabi ni Pablo, never become discouraged. Tayo po kaya, isang araw maranasan natin yan, na tayo po'y pinagbintangan na sinungaling, nilait, tayo po'y siniraang puri. Kamukha po naranasan ngayon ni Kibuloy, na siya po ay daming kaso niyang kinakaharap. Di tayo po pwedeng manghusga. Siya po ay napakarami niyang, siya ay nangmumolestya daw ng napakaraming mga kababaihang kabataan. Dati alam po kung paano po ang rason nun. Sa kabila na naglilingkod sa Diyos, pero grabe po yung mga kaso na kinakaharap niya ngayon. Ganoon din po si Pablo, nung naglilingkod sa Diyos. Ang dami po niyang kinaharap, siniraang puri siya, winasak ang pangalan niya, tinuring siyang sinungaling, nilalait siya, iniinsulto siya. Ang dami po. Lahat na po ng emotional suffering pinagdaanan po ni Pablo. Pero kagandahan po kay Pablo, hinarap niyan lahat na may positibong pananaw at sinasabi niyang, hindi ako panghihinaan ng loob. This is the principle of living by faith. Kaya mga kapatid, ang bawat isa po sa atin, sa ating henerasyon, talaga pong hindi natin maiiwasan, dadaan po tayo sa iba't ibang pagsubok, iba't ibang challenge ng ating buhay, pero iisa lang po ang gawa ng kaaway para ikaw ay panlamigin, panlupaypayin, pabagsakin, pahintuin, patalikurin sa pagsunod sa Diyos. Pero ang pinakamagandang prinsipyo, never become discouraged. Amen? Huwag po tayong panghihinaan ng loob. Magpatuloy po tayo. Lahat po ng karanasan ay mararanasan po natin. Lahat ng galaw ng kaaway, gagawin ng kaaway para ikaw ay pahintuin, panlamigin, panlupaypayin, paatrasin sa iyong pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Pero, isa lang po ang dapat natin maging prinsipyo, huwag kang panghihinaan ng loob. Naalala ko yung sinabi din ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who give me strength. Pag pinanghihinaan na po tayo ng loob, para po tayo nauupos na po ng kandila, parang ayaw na po natin bumangon, parang ayaw na po natin humakbang, parang ayaw na po nating sumunod sa Lord. Dahil hinang-hina na po tayo, lupay-pay na po tayo sa napakarami na ating nararamdaman, naririnig, nakikita. Pero ang isang magandang susi po, kumuha lang tayo ng lakas sa Panginoon. Umamin lang po tayo, Lord, hindi ko na kaya. Nanghihina na ako. Bigyan mo ko ng lakas upang ako'y makapagpatuloy at magawa ko ang lahat ng bagay para sa iyong kalooban. At pagka ganun po, yun po yung pinakamasarap. Walang bagay na hindi natin magagawa kapag ang lakas natin nagmumula sa ating Panginoon. Pero yung lakas natin magmumula sa tao, yung lakas nyo magmumula sa akin, hindi po kayo makapagpapatuloy, mga kapatid. Limitado po
ang resources na magmumula sa tao. Minsan nga, yung tao pa ang makapagpapahina sa atin. Tama, mali. Pahihinain pa tayo ng tao, ng ating pamilya, ng ating kapatid, ng ating kapwa. Kaya limitado lahat ang resources of strength kapag mula sa tao. Pero kapag mula kay Lord, kahit bagsak ka na, restore ka uli, revive ka uli kapag si Lord ang nagbigay ng lakas sa atin. The moment we experience the divine presence of our Lord, iba po yung mararamdaman nating restoration. Ang pinakamabisa lang naman pong paraan, mga kapatid, kapag ikaw ay nanlulupaypay, nangihina, nadidiscourage, lumuhod ka lang. Lumuhod ka lang sa Lord na ikaw lang mag-isa, wala nakakakita. Luhod ka lang. Pumasok ka sa kwarto mo na wala nakakaalam, doon ka lang umiyak kay Lord. Alam niyo po, pag naiyak ka na kay Lord, nagrepent ka na kay Lord, umamin ka lang sa mga pagkakamali natin, katapos po nun, restore ka kagad. Malakas ka uli kagad. Magagawa mo uli yung mga bagay na ayon sa kalooban ng Lord. Kaya hindi tayo panghihinaan ng loob. Yan lang din po yung sikreto ng maraming lingkod ng Diyos. Even po ang inyong pastor. Ako po ay hindi po Superman. Dumadaan din po sa panahon na nanghihina din. Nanlulupaypay din. Pero ang susi lang minsan, madalas, luhod lang po. Luluhod lang. Dito po sa lugar na ito, luluhod ka lang at iiyak ka lang. Pero pag naramdaman mo na yung presence ni Lord, nangungusap sa iyo, pawi na kagad. Makapagpapatuloy na tayo. Yung mga pangit na nakikita mo, yung mga pangit na nararamdaman mo, papawi na ni Lord John. Kaya tayo po ay makapagpapatuloy. Kaya sabi ni Pablo, never become discouraged. This is the first principle of living by faith. Second, continually strengthening of spiritual life. Ang tunay pong prinsipyo na bubuhay sa pananampalataya, patuloy mong palalakasin yung iyong spiritual na buhay. Patuloy mong i-connect ang sarili mo sa mga bagay na tayo po ay marirecharge. Hindi mo hahayaan na ikaw ay malobat. Hindi mo hahayaan na ikaw ay talagang ma-discharge by spiritual condition. Si Pablo po, kahit ano ang pinagdaanan sa buhay, si Pablo po, kahit ano ang pinagdadaanan physically, mentally, emotionally, but never niyang pinabayaan yung kanyang spiritual condition ay bumagsak. Ang nakalulungkot po, maraming Kristiyano, malusog, malakas, physically, magandang tingnan. Pero yung physical condition, lobat, bagsak. Yun po yung pinakamasakit. Si Pablo po, pansinin niyo po, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16, bagamat humihina ang aking katawan lupa. Sabi ni Pablo, bagamat humihina ang aking katawang lupa, physical na katawan niya humihina, inaamin niya. Pero ang pinakamaganda niyang prinsipyo, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Yun po yung kagandahan kay Pablo, mga kapatid. Inaamin niya. In physical condition, nanghihina din siya. Nagkakasakit din siya. Meron siyang mga nararamdaman ng mga sicknesses sa kanyang katawang pisikal. Pero kahit nagkakasakit siya, kahit humihina yung kanyang katawang pisikal, yung katawan lupa niya, pero ang pinakamaganda kay Pablo, ang sabi niya, ngunit patuloy ko namang pinalalakas ang aking espiritu. This is the greatest principle of living by faith. Hindi niya pinababayaan na siya'y maging malnourished, na siya'y manlupaypa yung kanyang physical condition. Patuloy siyang gumagawa ng mga bagay para yung kanyang spiritual relationship sa ating Panginoon ay patuloy na maging continue talagang nakakonected sa ating Panginoon. Kaya makikita po niyo talaga na si Pablo po talaga, isa po talaga sa napakagandang dapat nating pamarisan. Walang pamilya, walang anak, walang pagkukunan po ng kalinga, binitawan ng magandang sitwasyon sa buhay. Siya po ay nag-focus, nag-full time sa paglilingkod sa Panginoon, at pagkatapos noon, puro pa kapighatian, puro pa kalungkutan ng kanyang pinagdaanan,
Pero kahit nanlulupaypay, nanghihina, nadidiscourage, pero sabi niya, hindi ako pinanghihina ng loob at patuloy kong pinalalakas ang aking espiritu, yung aking relasyon sa aking Panginoon. Tanong, ano-ano po ba ang kanyang nararanasan sa kanyang katawan lupa? Tanungin po natin ang Biblia. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 5. Ito po yung mga ilan lang na pinagdaanan ng ating Apostol Pablo. Sabi niya, ako'y hinagupit, ibinilanggo, binugbog, naranasan ko magtrabaho ng labis at di matulog, magdamag at di kumain ng ilang araw. Grabe po yung mga pinagdaanan ni Pablo. Binugbog siya, nabugbog siya, alam po sa ginagawang masama nang dahil lang po sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Nabilanggo siya, wala po siyang ginagawang masama, hindi siya nagnakaw, hindi sa kriminal. Nabilanggo siya dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Nagtrabaho ng sobra-sobra, parang kalabaw. Halos magdamag na hindi natutulog dahil sa pananalangin, sa pagdulog at sa pagpupuri sa Panginoon. Halos naranasang hindi kumakain ilang araw. Especially nung siya po ay lulutang-lutang sa dagat, nakakapit lang sa isang kahoy, ilang araw at ilang gabi na hindi kumakain, nakalutang lang po sa dagat at nakakapit lang sa kahoy para hindi malunod. Naranasan po lahat ni Pablo yan. Naranasan po niyang hinahagupit siya ng mga sundalong Hudyo, Romano, pinahihirapan, hinahagupit. Pero makikita po natin kahit humihina, kahit lupaypay, kahit gutay-gutay na ang kanyang katawang pisikal, pero sabi ni Pablo, pero patuloy kong pinalalakas ang aking relasyon sa Panginoon. Maraming Kristiyano kapag dumadaan sa problema at pagsubok sa iba't ibang mga negatibong sitwasyon sa buhay, madalas damay yung kanyang relasyon sa Panginoon. Marami pong ganyan. Kapag dumadaan sa mga sunod-sunod na kahirapang pisikal, mental, emosyonal, damay yung kanyang pananampalataya. Ayaw na, nakahinto na rin, ayaw nang humakbang. Pero si Pablo iba. Kahit sunod-sunod ang dagok sa kanyang pisikal na sitwasyon, hirap, nakulong, nabugbog, di kumakain, nagtatrabaho ng labis, di nakakatulog, pinahihirapan, hinahagupit, binubugbog, ikinadena, binilanggo. Pero sabi ni Pablo, kahit nanghihina ang aking katawan lupa, pero patuloy kong pinalalakas ang aking espiritu. This is the greatest principle of living by faith. Ito po ang napakaganda na matututunan po natin sa buhay ni Apostol Pablo. Talagang siya po talaga ay karapat-dapat na pamarisan sa pagtayo, sa pamumuhay, sa pananampalataya sa Panginoon. Third point, always positive thinking. Laging positibo ang kanyang pananaw. Kahit hindi na maganda ang nangyayari sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, pero lagi pong positibo ang kanyang iniisip at pananaw sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Isipin niyo po, kung merong dapat magreklamo at manisi sa Diyos, dapat po si Pablo yun. Bakit po? Tapat na naglilingkod sa Diyos, ibinigay ang buhay, hindi na nagpamilya, hindi nag-asawa, hindi nangarap sa kanyang magandang kinabukasan. Pagkatapos, ipahihintulot lang ng Diyos sa mabugbog, makulong, makadena ang kanyang paa at kamay. O siya po yung may karapatan na sisihin niya ang Diyos. Ito lang ba igaganti mo sa akin, Lord? Ibinigay ko sa iyo ang buhay ko. Pinaglingkod ko ng tapat. Hindi na ako nangarap, hindi na ako nagpamilya. Pagkatapos, hahayaan mo lang akong mabugbog, mabilanggo, tinanggalan mo ko ng kalayaang mabuhay ng normal. Siya po ang may karapatang manisi at manumbad sa Diyos. Pero hindi niya po ginawa yun. Hindi niya po ginawa yun. Bagkus, sa kabila po ng pasakit, kirot, hapdi, lahat ng kanyang tinamo na hirap, mentally suffering, emotionally suffering, physically suffering. Napakahirap po na kanyang pagdaanan. Pero
lagi pong positibo ang kanyang pananaw. Ano po ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17? Tingnan niyo po yung sabi ni Pablo. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Pambihira si Pablo. Yung kanyang pinagdaanan na nabugbog, nilatiko, ikinulong, ikinadena, tinanggalan ng kalayaang mabuhay ng normal. Siya po ay nasa loob ng piitan. Sabi ni Pablo, ang bahagya at panandaliang kapighatiang pinagdadaanan ko ngayon ay magbubunga ng walang hanggan at walang katulad na kasiyahan at kapayapaan mula sa Panginoon. Grabe. Sinasabi ni Pablo ito, pagkakabilanggo ko, itong mga pasa sa akin ngayon, itong mga sugat ko ngayon na pinagdadaanan ko, nang dahil sa paglilingkod sa Lord, lilipas din to. Pansamantala lang to. Pansamantala lang to. Itong kalungkutan ko ngayon na nararamdaman ko, na yung aking mga kapwa lingkod ng Diyos ay malaya, na nabubuhay sa labas, samantalang ako ay tinanggalan ng kalayaang mabuhay ng normal, matatapos din to. Saglit lang to. Pero hindi ko maipagpapalit yung darating at tatamasahin ko na kaligayahan na walang katulad, walang hanggan sa darating na panahon sa piling ng aking Panginoon. Grabe si Pablo. Sunod-sunod, sunod-sunod ang kanyang mga pinagdaanan, dagok, pait, kirot, sakit sa kanyang buhay, paglilingkod sa Lord ng tapat. Pero sabi niya, ang bahagya at panandali ang kapighatian na dinaranas ko ngayon ay hindi maiyahambing sa walang hanggan at walang katulad na kapayapaan at kaligayahan na ipaparanas sa akin ng Panginoon. Alam niyo po, kapag ganito po, tumindig sa prinsipyo ang bawat mananampalataya, ang bawat lingkod ng Diyos, walang titigil, walang hihinto, walang tatalikod. Patuloy na maglilingkod ng tapat kahit anong sakit, anong kirot, anong negatibong pinagdadaanan, kasi ang iniisip niya, panandalian lang yan. Bahagya lang yan. At hindi maipaparis, hindi maitutulad, hindi maiko-compare sa walang hanggan at walang katulad na ipaparanas na kaligayahan at kapayapaan mula sa ating Panginoon. Grabe po si Pablo. He always positive thinking. Hindi maganda ang pinagdadaanan. Hindi maganda ang kanyang nararamdaman. Hindi maganda ang kanyang emosyon. Patong-patong, dagan-dagan ang mga negatibong karanasan na pinagdadaanan niya. Pero sabi niya, ang bahagya at panandaliang kapighatiang na pinagdadaanan ko ngayon ay hindi maikukumpara sa walang hanggan at walang katulad na kaligayahan at kapayapaan na ipaparanas sa akin ng Panginoon. This is the greatest principle of living by faith. Wow! Praise God! Kaya mga kapatid, kung ito pong ating pinag-aaralan ngayon, ito po'y titimo sa puso at isip ng bawat isa po sa atin. Hindi po maiiwasan mga kapatid, I tell you, dadaan tayo, malulungkot tayo, mamimighati tayo, masasaktan tayo, madidiscourage tayo, madidisappoint tayo, sisiraan puri ka, pagwiwikaan ka ng mga pangit na salita. Pero kapatid, ang pinakamaganda, laging positibo ang ating maging pananaw, laging positibo ang ating mga isipin, patungkol pa rin sa kabutihan, kapayapaan, kagalakan, katagumpayan, kabutihan na ipaparana sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya, this is the principle of greatest living by faith. And then last point, let's fix our eyes, our attention to the things that are unseen. Si Pablo po, ang kanyang pananaw ay lagi lang pong nakapokus, lagi lang pong nakatuon
sa mga bagay na pangako ng Diyos na hindi nakikita. Lagi lang po nakasentro ang kanyang isip, ang kanyang damdamin, ang kanyang puso, ang kanyang paningin sa mga bagay na pangako ng Panginoon sa kanyang buhay. Hindi po sa mga bagay na nakikita. Sapagkat alam niya, yung mga bagay na nakikita ay it is temporal. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, it is eternal. Kaya sabi po niya doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakapako. Yung kaniyang paningin ay nakapako, nakapokus saan? Sa mga bagay na di nakikita. Hindi sa nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kaya mga kapatid, makikita po natin, si Pablo, napakaganda ng kanyang prinsipyo. Kung ipopokus lang niya ang kanyang paningin, ang kanyang isip, ang kanyang emosyon sa mga bagay na kanyang pinagdadaanan sa buhay, baka isang araw sabihin niya, Lord, ayoko na. Ayoko nang maglingkod sa iyo. Unfair ka. Sa kabila na ako ay nag-full time sa iyo, sa kabila na ako ay hindi na nangarap sa buhay ko para na lang sa iyo, pero unfair ka. Hinayaan mo lang ako mabilanggo. Hinayaan mo lang akong mapahiya. Hinayaan mo lang akong mabugbog. Hinayaan mo lang akong malati ko. Hinayaan mo lang akong maging kadusta-dusta. Unfair ka. Ayoko na maglingkod sa iyo. Kung doon lang po sa titingin, sa pamamagitan ng kanyang paningin, ng kanyang isip, ng kanyang damdamin, bibitaw siya at susumbatan niya ang Panginoon. Pero hindi po. Sabi nga niya, ang paningin ko'y nakapokus sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi sa mga nakikita. Sapagkat yung mga nakikita na yan, pansamantala lang yan. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, pangwalang hanggan. Alam po ba yung mga bagay na hindi nakikita? Ito po yung pangako ng Panginoon na reward. Buhay na walang hanggan. Mabubuhay tayo ng walang hanggan sa piling ng Panginoon sa panahon darating. Hindi ka na iiyak, hindi ka na luluha, hindi ka na mauuhaw, hindi ka na mabibilad sa araw, hindi ka na magugutom, wala nang sakit, wala nang luha, wala nang pighati. Ito nakapokus si Pablo doon sa mga pangako na yon sa darating na panahon. Dito sa mundo may sakit, may pighati, may kalungkutan. Habang nasa ibabaw tayo ng mundo, hindi po tayo exempted sa mga bagay na yan. Pero ang pinakamaganda na inaasahan ng bawat isa po sa atin na nananalig sa Panginoon ay yung pangako ng Lord. Hindi ka na luluha, hindi ka na magugutom, hindi ka na magkakasakit. Meron ka ng buhay na walang hanggan, mabubuhay ka na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon na may kapayapaan, may kaligayahan. Dito po natin dapat i-focus ituon ang ating paningin, ang ating isip, ang ating damdamin sa mga bagay na hindi nakikita, mangyayari pa lang sa ating buhay. Sa ibabaw ng mundo, punong-puno ng kapighatian. Sa ibabaw ng mundo, punong-puno ng kasipayuan. Sa ibabaw ng mundo, punong-puno ng kabiguan. Pero kapag ipinokus natin ang ating paningin sa mga bagay na pangako ng Panginoon na bunga ng ating panampalataya, dito meron tayong tunay na pag-asa at kaligayahan at kapayapaan. Kaya napakapalad po ng bawat isa po sa ating mga kapatid. Kapatid, yung lungkot, yung kabiguan, yung sakit, karamdaman, kalungkutan, temporary lang po yan mga kapatid. Temporary lang po yan. Sa kabilang buhay, kapag tayo po'y nandoon na sa piling ng ating Panginoon, ito yung pinakamasayang senaryo na mararanasan ng bawat isa po sa atin. Wala nang lungkot, wala nang pighati, wala nang sakit, wala nang gutom, wala nang uhaw. Doon ay puspos ng kaligayahan, kapayapaan, kapangyarihan mula sa ating Panginoon. Ang pinakamaganda lang mga kapatid,
tumindig tayo sa tunay na pananampalataya sa ating Panginoon.